Dalahan namin sa tayong pangalan ng aming Panginoon Jesus. Rest away.
dakilating lahat. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon, Ama. Inibig mo ako noon, Ama. Inibig mo ako noon,
lahat, Panginoon, na hindi ka po nagkukulang, Panginoon. God, pinagkakaluban mo ng kalakasan, Panginoon. God, pinagkakaluban ng lahat-lahat ng aming mga pangangailangan, Panginoon. God, gawin Diyos, Panginoon, gawin Diyos, God, na patuloy namin pinagkakatiwalaan, Panginoon, patuloy na pinagkakatiwalaan ng iyong mga pangako, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. And God, Lord, dalahin namin, Panginoon, na patuloy, Panginoon, Panginoon, na ikaw ang maghari sa buhay ng bawat sa patuloy na ikaw ang ginos sa amin, Panginoon. God, patuloy na ikaw magbigay ng kalakasan, God. Ng aming pag-asa, Panginoon, ikaw ang aming pinagkakatiwalaan sa iyo. Panunan po namin kayo, Lord, at po namin nabalik ang pinakamatas na pagpuri, pagsamba at pasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoon. Take some time po and show each other some love. Say hi to everyone and good morning. Good morning. Jan, hello. Ay, ito tayo Jan, sorry. Jan. Ito Jan. Sabi ko sa tuktungan kayo yung pickpock. Yan Jan. Nalay po. Sige Jan, nalay po rin. So, magandang umaga po. Good morning po sa inyo lahat. Buti naman po, wala pa yung bagyo. May hapod daw, pero signal number 3 na tayo. Please pray. Pag-dasal po rin natin yung mga nasa lanta ng bagyo ngayon, nandun sa kung nasan yung bagyo. And then, again, mga bago tayo magsimula, just few announcement. Meron po tayong, sa Wednesday night, meron po tayong worship night. So, 7 p.m. Yung kung gusto pumunta, again, we have a worship night this coming Wednesday. Meron po tayong kunting salo-salo pagkatapos ng worship. Yung mga kumanta, iinom po ng mga malalamig na tubig na may yelo. Para medyo lesen yung boses nila na maganda. Yan po inik. And then po, John and then, meron pong like men's prayer, the same 7 p.m. Dito po tayo sa church. And then ladies to be announced. Naka-break. Naka-break po pala. Nakalimutan ko last Sunday. Sinabi ko na pala na until further notice, next year pa po yung balik nila. And then Sunday service, like today, meron po tayo. Again, ulitin ko po yung Wednesday night, meron po tayong worship night. Diba? Kung gusto nyo po pumunta, it's all welcome. Magpupuri po tayo sa Panginoon. And then, the same prayer, kina Pastor John and Pastor Anthony, please include them lagi sa inyong mga pananalig. So let's start. If you have your Bible, please turn to Galatians chapter 2, verse 11 to 21 po tayo ngayong umaga ito. Ang title po natin is Justified by Faith. So, let's pray. Panginoon, salamat po sa umagang ito na ibinigay niyo sa akin. Truly, na ikaw ay dakilang Diyos sa buhay namin, Panginoon, na nagbibigay ng Panginoon ng mga blessing sa buhay namin. Kalakasan, Panginoon. Even today, nakatayo kami, Panginoon, at nakapunta rito to have fellowship unang-una sa iyo, Panginoon, at sa bawat kapatiran. At makapakinig ng iyong salita. Buksan mo yung puso namin, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon. At kami, Panginoon, ay hindi lang, Panginoon, pakinggan yung salita mo. But Lord, tumimo ito, Panginoon, at bilhin namin sa bawat buhay namin, Panginoon. Nagpapasalamat kami for this opportunity, Panginoon. We give all the glory and praises to you, God, ngayong umagang ito.
So salamat po. May you be with us. In Jesus' name we pray. Amen. So, justified by faith. Diba? Last Sunday, pinag-aralan natin na hindi magbabago kailanman yung mabuting balita, yung gospel ng ating Panginoon, di ba? Na hindi ito magbabago kailanman. Na sinasabi ni Paul na siya pa rin noon at ngayon, di ba? Ang ebanghelyo ng Panginoon. Kung ano yung pinangaral ko, kung ano yung pinakita ng Panginoon sa akin, sabi ni Paul, yun din yung itinuturo ko sa inyo. At yun din yung napapakinggan natin ngayon at nababasa natin ngayon. At hindi ito nagbago. It's unchanging. The gospel, the word of God is unchanging. Diba? Hindi po ito nagbabago kailanman. But Paul here in verse 11 ng chapter 2, Paul dito i-rebuke niya si Peter dahil sa kanyang maling ginawa. So ipapakita at ituturo sa atin ni Pablo ngayong umagang ito that we only, tayo as bilang human, bilang mga tao, we are just justified by faith. But wala nang iba. Diba? Wala nang paraan para tayo ay maging tuwid at maging malinis sa harap ng Diyos. Kung hindi tayo maniwala. Kung hindi tayo maniniwala dun sa mga ginawa niya, then we can be justified. Diba? Sa harapan ng Diyos. So, let's read verse 11 dito na sinabi ni Pablo, nang si Pedro ay dumating sa Antioch, tinutulan ko siya ng harapan dahil siya ay mali. Ito ay sapagkat nang hindi pa dumarating ang ilang kalalakihan galing kay Santiago, siya ay kumakain kasalo ng mga hentil. Ngunit nang sila ay dumating, lumayo siya at humiwalay dahil sa takot na siya sa mga nasa pagtutuli. At ang ibang Hudyo ay sumama na rin sa kanyang pagkukunwari. Kaya maging si Bernabe ay nahikayat na rin ng kanilang pagkukunwari. Subalit nakita kong hindi sila lumalakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Dahil dito, sinabi ko kay Pedro, sa harap ng lahat, ikaw na isang Hudyo ay namumuhay ng tulad ng mga hentil at hindi tulad ng mga Hudyo. Bakit mo pinipilit ang mga hentil na mamuhay tulad ng mga Hudyo? Sabi ni Pablo. In New King James Version, he said, now when Peter had come to Antioch, I withstood him to his face, because he was to be blamed. For before certain men came from James, he would eat with the Gentiles. But when they came, he withdrew and separated himself, fearing those who were of the circumcision. And the rest of the Jews also played the hypocrite with him. So that even Barnabas was carried away with their hypocrisy. But when I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel, I said to Peter, before them all, if you being a Jew live in the manner of the Gentiles, and not as the Jews, why do you compel Gentiles to live as Jews? Sabi ni Paul. So dito, kung titignan natin at babasahin natin, in verse 11 and to verse 14, makikita natin Peter was influenced by peer pressure. Ibig sabihin, nape-pressure siya doon sa mga kanyang mga colleagues. Ibig sabihin, na kapwa niya mga Hudyo. Though Peter, na previously, kung i-recall natin yung agreement nila that nung pumunta si Pablo sa Jerusalem at nag-usap sila doon sa meeting nila, di ba? They welcome the Gentiles. Na, welcome naman yung Gentiles sa church natin, sabi niya. Kahit hindi sila mag-under the law of Moses, kahit hindi sila magpasakop doon sa law ni Moses, okay lang. Diba? They are in agreement. Si Paul, si Peter, si James, and the rest of the apostles. Na Gentiles, kahit na hindi na sila mag-under the law ng Moses. Kahit hindi na nila gawin yung law ni Moses o yung batas ni Moses. Pero, nung pumunta si Peter sa Antioch, Paul's home church. So, kay Paul to, church ni Pablo. It was another story. Nag-iba yung ihip ng hangin kay Peter. Di ba?
Ngayon, makikita natin dito that he refused to associate sa mga Gentiles na mga Kristiyano. At one certain Jewish believers from Jerusalem na pumunta. Nung pumunta yung mga believers sa Jerusalem, dun sa Antioch, si Peter ayaw nang makisalamuha sa mga Gentiles. Di ba nabasa natin? Kumakain siya kasama na ng mga hentil. Di ba? But nung nakita niya na dumating yung mga Hudyo, na mga believers galing sa Jerusalem na kasama ni James, o sinasabi nila na sinugo ba ni James o sinasabi lang nila yun. But nung nakita ni Peter yun, humiwalay siya sa mga hentil. Di ba? Humiwalay siya dahil ayaw niya na makita siya ng mga Hudyo. Na isa kang Hudyo, pero nakikisalamuha ka sa mga hentil. In the law of Moses, in the book of, dun sa, kung babasahin natin, in the Old Testament, a Jew cannot participate in kung ano man yung ginagawa ng isang hentil. Sa pagkain, in the manner of table, di ba? Hindi pwede ang Hudyo doon. Dahil once na ang isang Hudyo ay nandun, magkakasala siya. Diba? But, again, kung nandito kayo last Sunday, nung mga pinag-aaralan natin, Paul, tinuro niya that hindi doon ang basihan para isang maligtas ang isang tao. Diba? Hudyo ka man, Gentiles ka man, if you believe in the Lord, you are saved. Diba? Yun yung sinasabi ni Paul dito. Diba? Na, again, Peter dito, na alam naman niya yung katotohanan. Diba? Alam ni Peter he knew the truth. He knew that the Gentiles at mga Hudyo ay parehong ligtas yan by the grace of God. Diba? Alam ni Peter yun. Dahil bakit? Bakit alam ni Peter yun? Because Peter, meron siyang vision in which God ipinakita sa kanya ng Panginoon na sabi, I should not call anyone impure or unclean. Diba? In Acts chapter 10 verse 28, basahin natin. Sabi dito in verse 28 in Acts chapter 10, then he said to them, you know how unlawful it is for a Jewish man to keep company with or go to one another nation. But God has shown me that I should not call any man common or unclean. Diba? And Peter also, alam niya rin, dahil nagkaroon din siya ng vision, taught him that God does not show favoritism. That's in Acts chapter 10, verse 34. Sabi niya, then Peter opened his mouth and said, in truth, I perceive that God shows no partiality. Diba? Hindi nagtatangi ang Diyos. Hindi pumipili, kayo mga Hudyo, kayo lang yung maliligtas. Hindi ganun, di ba? Sinasabi ni Paul at ng ating Panginoon that if you believe in me and what I did on that cross, then you are saved. If you repent sa iyong mga kasalanan and believe doon sa ginawa ko doon sa cross, then you are saved. Di ba? Hindi mo na kailangan na gawin yung mga batas ni Moses. Pag-uusapan natin mamaya doon. So finally, Peter, di ba? Peter baptized Gentiles. Nagbaptize din siya ng mga hentil. After they too receive the Spirit. In addition pa, Peter, siya rin yung council of Jerusalem. Noong pumunta si Paul doon at nag-meeting sila kasama si James at nag-agree, like I said, kay Pablo that Gentiles need not to follow yung law para sila ay maligtas. So Peter, alam niya yung katotohanan ng lahat ng bagay na ito. And yet, sa kakaunting panahon, he was still unwilling na maki-associate sa mga Gentiles by eating with them. Bakit? Diba? Una babasahin natin, kumakain siya, pero nung nakita niya yung mga kasama niyang mga Hudyo, humiwalay siya. Diba? Dahil, like I said, in the peer pressure, napipressure siya dahil isa siyang Hudyo. Diba? Influence siya
ng mga kaibigan. Yun yung tinatawag na ng mga peer pressure. Minsan, a group of people na galing doon sa Jerusalem, pumunta ng Antioch. Like I said, maybe James, si Santiago, had sent them, itong mga Hudyong ito. Or maybe, nandun lang sila pretending that James sent them. But, itong mga Judyo na to, na sinasabing Kristiyano, hindi nila sinunod yung principle that James had agreed doon sa Acts chapter 15. That yung mga Gentiles are believers also with them in Christ. Diba? Na okay lang na kahit hindi nila sundin yung batas ni Moses. Instead, nandoon sila, sinusunod pa rin yung traditional Jewish belief that Jews should not eat with Gentiles. Tulad nung sinabi ko kanina sa inyo. So, ngayon, they pressured Peter. Diba? Na dapat isa kang Hudyo, hindi ka dapat kumakain kasama ng mga makasalanang hentil. Like I said, Jews, sila yung mga nation of God, diba? Na tinawag ng Diyos. Gentiles, yes, they are sinners. But again, when Jesus died on that cross, and the Gentiles believe in Jesus Christ, doon sa ginawa ng ating Panginoon, and repent to their sins, they are equal. Diba? Hindi mataas ang mga Hudyo, hindi sila banal, hindi mababa ang mga Hintil at mataas ang mga, they are the same, equal in the eyes of God. Yun yung sinasabi ni Paul dito. So si Peter dito, napipressure siya doon sa mga Hudyo na kasama niya. He gave in to them. So, in this case, pinili ni Paul to please people rather than to please God. Dito, matututunan natin yung mga several lesson kay Peter at sa verse na to. Diba? Dahil kung titignan natin, Peter gave in to them and pinili niya na i-please yung mga tao rather than to please God. So, no one, tayong lahat dito, katulad ni Peter, hindi tayo immune dun sa mga impluensya ng mga kaibigan, di ba? O pamimilit ng mga kaibigan, o mga pamilya, o mga mahal sa buhay. Kung si Peter, he gave in and chose to please people, then we are not immune also to give in. Doon sa mga impluensya, doon sa pamimilit ng mga pamilya at mahal natin sa buhay. Alam naman natin si Peter, di ba? Hindi siya yung type ng isang tao who typically cared a lot about kung ano yung sasabihin o iniisip ng ibang tao sa kanya. Kung babasahin natin yung buhay ni Peter, di ba? Siya yung pinaka-boldest, siya yung laging nagsasalita sa mga apostol ng ating Panginoon. Kapag ang ating Panginoon ay nag-ask ng question, he was normally unang-una na uma-answer dun sa mga question ng ating Panginoon. Hindi niya iniisip yung ako yung magiging spotlight, ako yung magiging sikat dito. Sinasabi niya kung ano yung nasa isip niya at dinidisregard niya. O kahit meron mga nagdi-disagree sa kanyang mga sinasabi, walang pakialam si Peter, di ba? So Peter's failure dito reminds us that hindi rin tayo immune either. Di ba? Hindi tayo, everyone, tayong lahat dito, meron tayong natural desire na magustuhan tayo ng ibang tao. Di ba? Na gusto natin, i-please natin yung ibang tao. Gusto natin na mag-fit in at maging popular. Tama? We want to be accepted by others. Gusto natin na tanggapin tayo ng ibang tao. We tend to want to please people. Diba? Na gusto natin na may please yung mga tao ito. But kailangan tandaan natin that it is more important to please God than to please men. Yun yung ginawa ni Peter kasi dito. He gave in and he pleases those men na kasama niya ng mga Hudyo. Diba? He fall for that.
So, kung si Peter na isang apostol ng Panginoon, we're not immune doon sa mga minsan sa mga kamag-anak na pressure din tayo, di ba? Na bakit mo hindi mo ginagawa ito, di ba? Sinabi ba ng Bible na hindi mo pwedeng gawin to? Di ba? Yung mga ganung bagay that they pressure us as a Christian. Maybe, hindi ko alam, maybe Peter, sinasabihan siya ng mga kasama ng Hudyo. Hudyo ka? Bakit ka kumakain? Hudyo ka, dapat kinakain mo lang kosher diet. Di ba? Alam mo yung kosher diet? Yun yung kinakain nila as a Jew. Di ba? And then, syempre, bilang tao, si Peter, nandun yung he gave in to this. It's the same thing sa atin, di ba? Minsan, nandun yung pressure ng pamilya natin. Oh, wala ka naman sa church. Oh, nandito ka naman sa bahay. Bakit di mo gawin yan, di ba? Hindi naman nakikita. Yung mga pressure na gano'n, tinatawag na peer pressure, sometimes we give in. Di ba? Katulad ni Peter. Kung titignan natin in Acts 10, si Peter was victorious. Di ba? Through God's grace, yung lahat ng culture, yung tradition na alam ni Peter ay hindi na niya ginawa. Makikita niyo yun in Acts 10. He obeyed na sinunod niya ang ating Panginoon by going to the Galatians. Even na kahit against everything na tinuro kay Peter, against dun sa natural na mga likas at hilig ni Peter, tinalikuran niya lahat yun. And he is victorious. Di ba? It would seem that in Acts 10, nanalo na. Like, Peter won a final victory against dun sa mga temptation na pagpapakita ng pagkiling o pagtatangi. Di ba? O prejudice. But, it wasn't a final victory para kay Peter. At the same thing sa buhay natin. None of us here, none of our achievement are absolute until we finally go to meet ang ating Panginoon. Pero bago mangyari yon, we may, at any time, makakaharap natin yung repeat temptation na yun. Yung mga peer pressure na yun sa buhay natin. No? Oh, bakit? Di mo gawin to. Di mo gawin to. Diba? Haharapin natin yun. Ulit-ulit. We must remain humble and depend on God's grace. Each and every moment ng buhay natin. No matter how many times na kakaharapin natin yung same temptation sa buhay natin. Satan used other people to tempt us. Sometimes, yung bumubulong lang sa atin, okay lang yan. Wala namang nakakakita sa iyo, di ba? Wala namang makakaalam sa iyo. Masaya yan. Di ba? Yun yung mga temptation na ginagamit ng Panginoon. Di ko alam what happened to Peter. Di ba? Like I said, baka na-pressure siya ng mga kaibigan niya. But the same thing sa atin. Di ba? Satan used other people to fall. Na para tayo ay ma-fall dun sa mga temptation na yun. Nasasabihin, okay lang yan. Wala namang nakakakita sa'yo. Okay lang yan. Masaya naman yan, di ba? That's totoo po yun. Other times, yung mga kaibigan natin, pagtutulungan-tulungan tayo, di ba? Yung buong crowd trying to convince us na gawin natin yung bagay na yun. Lalo na yung mga kaibigan, di ba, na, wala ka naman sa church, di ba? Dito ka naman sa school, ba't di mo gawin yan? Di ba? Sinasabi ba ng Bible yan? Eh, lagi nilang mamatay eh, di ba? Yung, sinasabi ba ng Bible yan? Di ba? Sinasabi ba ng salita ng Panginoon yan? Yun yung lagi nilang sinasabi. So, again, peer pressure. So, ang tanong, have you faced a peer pressure? Nakaharap mo na ba yung mga ganong mga sitwasyon sa buhay natin na people pressure us to do against the will of the Lord? Maraming beses na, di ba? Sa buhay ko, maraming beses na by my experience. Working in Manila, marami ng beses that I faced
those pressure. Mga co-workers ko, di ba? Sabi niya, wala ka naman sa church. Tara, lumabas tayo. Di ba? Ano gagawin mo dyan? Magtatrabaho ka na lang. Magpakasaya ka naman. Di ba? Yan yung mga ginagawa at ginagamit ni Satan. What types of things many people around us pressure us to do? Ano yung mga bagay, yung mga taong nakapalibot sa buhay natin na pinipilit at pinipressure tayong gawin na labag sa salita ng Panginoon? How should we respond kapag kinakaharap natin yung mga pag-iimpluwensya ng mga kaibigan? O yung pamimilit ng mga kaibigan, mga co-workers, at mga mahal natin sa buhay? Ano yung respond natin na gagawin? Will we ever face peer pressure galing din sa mga kasama nating believers? Oo, meron, di ba? Meron ding mga believers that they say they are believers, but sila ay nag-i-impluwensya din na gumawa ng hindi tama. No? Yung mga tinatawag na churchgoers, professing they are believers, may also pressure us dun sa mga certain areas sa buhay natin. Maraming bagay because those believers, yung mga believers na yun, yung mababaw lang yung kanilang pananampalataya. And nai-impluwensya sila ng mundo, yung mga idea ng mundong ito sa kanilang buhay. Katulad na lamang ng isang example na meron akong nabasa. In some churches, group of sisters telling yung other sisters nila that they should marry. Pwede mo namang pakasalan yung unbeliever mong boyfriend, sabi niya. And then, i-witness mo na lang siya, yung husband mo. And then, become a believer. Diba? Yun yung nabasa ko lamang. Diba? Yung pagpilit nila na, pwede mo namang pakasalan yan. Then, share mo na lang. Then, pwede namang mangyari yun. But it's, sabi ng Bible, you cannot be unequally yoked to unbeliever. Diba? And other times, mga church-goers may suggest things like, divorce mo na yung asawa mo. Diba? Or magpa-abortion ka. Diba? So, yun yung mga bagay na mga we face. At marami pang iba that we face as a Christian. Diba? Na mga peer pressure, kagaya na nangyari kay Peter dito. Our aim should be surround yung mga buhay natin, yung sarili natin dun sa mga wise counselors, mga Christians na yung pananampalataya nila ay matatag, who will give us biblical counseling and not worldly advice. We should also compare yung ating mga naririnig to the Word of God. And we should make sure that yung motivation natin ay pure. And that hindi tayo not going or not doing things just to fit in or to be accepted by others. We must do all things para i-please ang ating Panginoon, hindi ang tao. Hindi kagaya ng ginawa ni Peter dito. That he pleases those people rather than God. So, ano yung application sa atin in this verse? Makikita natin that huwag tayong maging katulad ni Peter, na maging isang grupo lamang yung ating pinasasamahan. Do not just hang out with the same friend every time. At i-ignore natin yung sinasabi natin, ay, hindi naman siya worth ng time ko. Diba? Hindi ko naman siya kaibigan, bakit ko siya kakausapin? Hindi naman siya ka-level ng buhay ko, bakit ko siya kakausapin? Diba? O wag lang tayong kumain kasama ng mga tao na kaibigan na natin. O matagal na natin kakilala. Yes, very comfortable sa atin na kumain, magpag-usap doon sa mga tao na kakilala na natin. Diba? Doon sa mga ka-close na natin. But kung titignan natin ang ating Panginoong Hesus, sino yung kasama niya kumain nung nandito siya? He ate with the sinners. People who are sinners. Diba? Na makasalanan. People who we may be very uncomfortable talking to them, eating to them. Yun yung kisamahan natin. Yun yung kausapin natin. Diba? Isipin natin,
how can we reach out to others? I-take the initiative na i-invite natin yung mga ibang tao, other group, other people, other Christian, to talk and to have conversation to us. Diba? Mapagkilala tayo sa Kanya. Meron akong nabasang story. A lady na pumunta sa isang church kasama yung kanyang daughter o kanyang anak na babae. And then, maraming tao dun sa church. Maybe 100 people. And wala man kahit isa na nag-say hello sa kanya. Diba? Siya at yung daughter niya, nandun sila for the first time. At sila ay na-ignore. At no one cared for them. Tama po ba yun? Hindi, di ba? So unfortunately, maraming Kristiyano o maraming churches ngayon, newcomers are ignored in churches. It's easier para sa atin to hang out dun sa mga tao na kilala natin, di ba? But Jesus took the initiative dito. Kung titignan natin yung story niya, nag-initiate siya to greet, kilala niyo si Zacchaeus, di ba? Si Zacchaeus, at binisita pa ng ating Panginoon, si Zacchaeus. Diba? So, ang tanong, sino ba yung susunod? O who will your Zacchaeus? Na i-greet mo at kakausapin mo ngayon. Diba? So, next Sunday sa ating church, maybe look around. Find someone na hindi mo pa nakilala before. Lapitan mo siya, introduce mo yung sarili mo, o natin, tanungin natin some questions. Then, ulit-ulitin natin yun until it becomes na maging habit sa buhay natin every Sunday. And then, when a certain man from James and Peter and Barnabas and the rest of the Jew of the church in Antioch would not eat with the Gentile Christian, they declared those Gentiles unsaved believers. So, nung itong mga Jews na ito, si James, yung mga tao na sinend ni James, kasama si Peter, kasama si Barnabas, and the rest of the Jews dun sa church ng Antioch, na hindi sila sumamang kumain sa mga Gentile Christians, dinideclare nila that itong mga Gentiles na to are unsaved believers. Sinasabi nila loud and clear, you can only be right with God if you put yourselves under demand of the law of Moses. Kahit hindi nila sinabi na, loudly, but dun sa action nila, makikita mo that sinasabi nila that makasalanan kayo. Hindi kayo worthy ng panahon namin at ng oras namin. So lilipat kami doon, kakain kami kasama ng mga Hudyo. Diyan lang kayo na mga makasalanang Gentiles. Di ba? Kasi hindi kayo nagpapasako sa mga law ni Moses. So, kasi sinasabi pa nila, kahit hindi nila sinasabi, you must be circumcised. Yun yung pinaka-importante kasi kailangan mo na magpatuloy. At kailangan mong kumain yung kosher diet nila. Hindi ka pwedeng kumain ng kahit ano-ano, yung kosher diet lang. You must observe the feast at yung mga rituals dapat as a Gentiles. Diba? Pwede ka namang maging Hudyo, sabi nila. But you need to observe the law first. So, sinasabi ng itong mga Hudyo na to, na kailangan yung magpasako dun sa law ni Moses. Ito lamang yung tanging daan to receive the salvation of Jesus Christ. So, yung message na yon made Paul say this, I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel. Nung nakita niya si Peter, nung nakita niya si Barnabas, at lahat ng mga Hudyong believers ay lumipat ng lamesa at iniwan yung mga Gentiles. Sinabi ni Paul, I saw that they were not straightforward about the truth of the gospel. Oo, hindi sinabi ni Peter yung mga sinabi ko kanina na makasalanan kayo, dito kami sa lamesang ito. But yung example niya, yung ginawa niya, said quite plainly na yung observance of the law na kailangan i-add mo dun sa pananampalataya mo sa ating Panginoon. If men want to be saved, yun yung sinasabi niya
doon sa kilos niya at ng mga taong o ng mga Hudyo doon. Ito yung kasalanan ng prejudice o yung pagtatangi. Ito'y nag-i-spread when no one stood up sa mga Hudyong ito, preaching prejudice. Paul speak first to Peter, and then sa mga Hudyo, then finally kay Barnabas. Paul, minention niya si Barnabas. Bakit? Because Barnabas, siya yung, kung titignan natin, siya yung champion para doon sa pangangaral ng justification by faith. Gentiles are equal. Yun yung pinangaral ni Barnabas. Yung principle ni Barnabas. He went, kasama niya si Paul doon sa first missionary journey niya. Barnabas traveled sa lahat ng mga lugar na malayo sa Judea para i-build up yung churches among the Gentiles. Siya ay nagtuturo the very thing na tinuturo ko sa inyo ngayon. Itong Galatians na ito. And siya rin, kasama ni Peter, fell. Diba? Nag-give in din siya dito. Ito yung result when no one takes a stand. Tayo, katulad dapat ni Pablo, actively speak out kapag mayroon tayong nakikitang kasalanan around us. Dapat nag-stand up tayo when we see wrong doon sa mga nakikita natin, sa mga, kapwa natin, mananampalataya, katulad ni Paul dito. And then sabi ni Paul, if you being a Jew, live the manner of a Gentiles, not as the Jews. Sabi ni Paul. Una, Paul reminded Peter that he himself, siya mismo, si Peter, hindi siya namuhay under strict obedience to the law of Moses. Kung siguro titignan natin yung conversation nila, sinasabi ni Paul kay Peter, Peter, kumakain ka nga ng bacon kumakain ka nga ng ham, tsaka lobster, di ba? Hindi mo nga sinusunod yung kosher diet nyo. Pero ngayon, meron lang dumating na bisita, those certain men na tinatawag ni Paul dito, na sinugo daw ni James, na ngayon, kumikilos ka, umaak ka, as if you keep the law of all the time. Sabi, parang ganun yung sinasabi ni Paul kay Peter na dumating, nakita mo lang yung mga kasamang Hudyo. Feeling mo, ino-observe na yung buong law ni Moses. Kumakain ka nga ng baboy sabi ni Peter, parang ganun yung sinasabi niya kay Peter. Kumakain ka nga ng baboy noon nakikisalamuha ka pa sa mga Gentiles. Ngayon, nakita mo lang itong mga kakilala mo. Iniwan mo sila. Diba? Hindi mahirap imagine yung scene na yun, diba? Parang ganun na ganun yung sinasabi ni Paul kay Peter. Parang, una, nung wala pa yung mga Jews, masaya silang kumakain kasama yung mga Hudyo, mga Gentiles, kasama si Peter. Until dumating yung mga Hudyo, umalis si Peter, pumunta doon sa mga Hudyo, and then masaya pa rin kasi siyempre wala pa rin sa kanila, tumatayo at nagre-rebuke sa kanila. But nung dumating si Paul, spoiled the party. Parang dumating si Paul, anong nangyayari dito, Peter? Diba? Pero hindi siguro siya sumisigaw. Hindi siguro merong calmness doon sa kanyang voice na hindi naman, Hoy Peter! Anong ginagawa mo? Hindi naman siguro ganun. So maybe privately or maybe tinawag siya in the corner. Peter, anong nangyayari? Diba? Ganun. As he told everyone that Peter hindi siya namuhay under the law of Moses, this certain man from James looked amazed. Parang kung titignan natin na nung narinig ng mga Hudyo na sinabi ni Paul na ikaw nga Peter, hindi ka namumuhay doon sa under the law of Moses. Hindi mo sinusunod yung law ni Moses. Naglaki yung mga mata ng mga Hudyo na nandoon, nakasama ni Peter. Diba? Siguro yung mukha nila nagpakita ng surprise. What, Peter?
Isa kang prominenteng apostol ng ating Panginoon. Isa kang Hudyo. Pero hindi ka namumuhay under the law of Moses. Anong ginagawa mo? Parang ganun yung mukha nila nung nalaman. Nung narinig nila na sinabi ni Paul na hindi mo nga sinusunod yung law ni Moses. Na kumakain ka nga lagi kasama ng mga Gentiles. Yes, Peter doesn't live under the law of Moses. Yes, Peter eats bacon and lobsters. Peter eats with the Gentiles. As for Peter, siyempre napahiya ka. Yung mukha niya naging red. Diba? Nung sinabi ni Peter yun. Yung puso ni Peter parang lalabas sa kanyang dibdib. At nandoon, yung mga lahat ng nandoon, nung dumating si Paul at sinabihan niya si Peter, naging awkward. Naging tahimik, parang may dumaan ng angel. Di ba? And wini-wish nila na umalis na doon sa lugar na yun. Paul dito reminds Peter that they are justified before God by the work of Jesus Christ. Not by the keeping of the law. Hindi yung pag-keep nyo ng law. Sabi ni Paul kay Peter. At doon sa mga Hudyo na nandun, ang magpapa-justify sa inyo. But your faith in the Lord. Kaya sinabi ni Paul in verse 15, sabi niya, kami ay likas ng mga Hudyo at hindi kami mga makasalanang hentil. Alam natin na ang isang tao ay hindi pinapaging matuwid sa pamamagitan ng gawa ng kautusan, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Tayo rin ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ay mapaging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kautusan. Kaya nga, walang sino man mapapaging matuwid sa pamamagitan ng pagsasagawa ng kautusan. Kung habang nagsisikap tayong mapaging matuwid sa pamamagitan ni Kristo, ay nasumpungan pa tayo sa ating mga sarili na makasalanan. Si Kristo ba, kung gayon, ay tagapaglingkod ng kasalanan? Huwag namang mangyari. Ito ay sapagkat kung itatayo kong muli ang mga bagay na winasak ko, pinatutunayan ko lamang na ako'y isang maglalabag ng kautusan. Ito ay sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. And in New King James said, we who are Jews by nature and not sinners of the Gentiles, knowing that a man is not justified by the works of the law, but by faith in Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, or in Christ Jesus, that we might be justified by faith in Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law, no flesh shall be justified. But if while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners. In Christ, therefore, a minister of sin? Certainly not, Paul said. For if I build again those things which I destroyed, I make myself a transgressor. For I, though the law died, to the law that I might live to God. Sabi ni Paul. So, hindi ito, Paul returned dun sa team ng Galatians. Ano yun? Justification by faith. So, in general, Jews, they're not simple katulad ng mga Gentiles sa Galatians. At least, not on the outside. Hindi sa panlabas. Yung culture nila and tradition nila, yung mga Hudyo seems better kaysa dun sa mga Gentiles. They had more good deeds. Mabuting gawa yung mga Hudyo, di ba? But even so, Paul states that alam nila na yung salvation was by faith alone, not by works or the law. Alam ng mga Hudyo yun. Na alam nila na matatanggap mo lang yung salvation na yun was by faith alone in Jesus Christ. By looking at the cross and accepting what Jesus has done on that cross. Even tayo have believed in Christ Jesus. Paul knew that even a stricter observant Jew na si Pablo, di ba? Siya isang Pharisee. Si Pablo never considered right before God.
kahit sinunod na niya lahat, di ba? Ang isang Pariseo ay sinusunod niya lahat yung law. Paul, isa siyang Pariseo noon bago niya nakilala ang ating Panginoon. Di ba? Again, Paul, kahit alam niya, kahit sinunod niya strictly yung law ni Moses, siya ay isang observant na Hudyo, but never be considered right before God by what he did, kung ano yung ginawa niya under the law of Moses. Instead, si Peter, and every single Christian must have believed in Christ Jesus. Faith in Jesus Christ alone save us. At wala nang iba. Di ba? Ito yung sinabi ni Stott. Nalagay ko ba dyan? Ayan. Sabi niya, ito yung nabasa ko. Sabi niya, faith in Jesus Christ. Then, it's not intellectual conviction only, but personal commitment. The expression in the middle of verse 16 is literally, we have believed into Christ Jesus. It is an act of committal, not just assenting to the fact that Jesus lived and died, but running to Him for refuge and calling Him for mercy. So, ibig sabihin ni Stott dito, that hindi lang dapat nandito yung paniniwala natin sa ating Panginoon, but is a personal commitment, a relationship sa Kanya, di ba? Na we must believe, maniwala doon sa ginawa ng ating Panginoon sa buhay natin. It's an act of committal, sabi na. Hindi lang na sinasabi natin, oh, namatay si Jesus doon. Namatay siya, nabuhay siya. Oo, totoo yun. Diba? But, sinasabi ni Stott, but running to Him for refuge and calling on Him for mercy. That's a commitment and relationship sa ating Panginoon. And then, that we might be justified by faith in Christ and not by the works of the law. This was napakalinaw na emphasis. Peter, sinasabi niya kay Paul, sinasabi niya kay Peter, Peter, we were not justified by being under the law of Moses. Tama, Peter, sabi ni Pablo, di ba? Habang pinapangaralan niya si Peter, Peter, alam mo, di ba? Hindi tayo justified by being under the law ni Moses, but by faith in Jesus, Peter. Alam mo yun, di ba? So, by refusing fellowship dito sa mga Gentile Christian na to, Peter, sinabi niya dun sa action niya that in part, considered right before God by the works of the law. Ibig sabihin, yung ginawa ni Peter doon, na pag-iwas niya sa mga Gentiles, na nagsasabi na kailangan yung sundin muna yung law. Kailangan nyo munang magpatuli. Kailangan nyo munang maging Hudyo para kayo maligtas. Diba? But Paul couldn't stand this. Hindi niya palalampasin itong bagay na to because hindi ito totoo. Diba? Sabi niya, for by works of the law, no flesh shall be justified. Sabi ni Paul. So here, Paul in-emphasize niya yung point na doon kung saan pinaka-strongest way possible. Walang flesh, not Gentiles, not Jewish, not anyone will be considered right o maging tama at righteous before God by the works of the law. Ibig sabihin, kung mabuting gawa lang yung gagawin mo, kung susundin mo lang yung batas ni Moses, kung magiging mabuti ka man sa ibang tao, pero hindi ka naniniwala dun sa ginawa ng ating Panginoon, you cannot be justified. Foolish, kabangmangan at mali, it was for Peter na i-separate niya yung sarili niya sa mga Gentile na Christian. Because hindi lang sila nagpasakop under the law of Moses. Because by the work of the law, no flesh shall be justified. Then, ano yung pagkakaiba does it make kung ang isang Gentiles ay nagpatuloy according to the law of Moses? Anong pagkakaiba ng isang Hudyo na naniniwala sa ating Panginoon at isang Gentiles na naniniwala? They both justified. At
Kung siguro nagpatuli siya, they're both tuli. Di ba? Kung hindi siya magpatuli, walang pagkakaiba dun sa kanilang pananampalataya. They're both justified. Di ba? What difference does it make if a Gentile keeps a kosher table? Kung di siya kakain ng baboy, anong mawawala? Anong difference? They're both justified. Pareho rin sila na justified if they believe in the Lord Jesus Christ. Diba? All that matters, ang pinakamahalaga at importante is their faith in Christ. Hindi importante kung tuliman yung tao, hindi importante kung kumakain man siya ng baboy o hindi siya kumakain ng anumang mga four-footed animals. Hindi mahalaga yun. Ang mahalaga is their faith in Christ. Because that is how we are made right before God. Ito yung doctrine they held. At ito rin yung doktrina na pinanghahawakan natin. That yung pinaka-importante is our faith in Christ. Because that's how we are made right before God. Again, this is the doctrine they held and we held. They agreed doon sa meeting nila. Doon sa doctrinal level, makikita natin that the application of that doctrine na alam nila that we are justified by faith ay hindi nila naisa papamuhay. Yes, alam nila that we are justified by faith. Pero yung doktrina na yon na alam nila ay hindi nila isinapamumuhay. Hindi nila correctly na-apply yung doctrine na yon sa buhay nila. To correctly apply that doctrine to their lives and to our lives demanded that they treat Gentiles the same. Since they both were lost and tayo rin, we are lost. But both needed the grace. The Gentiles and the Jews, the same thing to us. We needed the grace. And neither could save themselves. At hindi rin natin maliligtas yung ating mga sarili. Diba? All of us would agree sa doctrine na ito. Tama? That we are justified by faith. Dapat ito yung paniniwala natin. Na wala nang iba at wala nang mga hindi yung mga mabubuting gawa yung magliligtas sa atin at magpapajustify sa atin. But believing in the Word justified us. So that brings us to sa katanungan. Do you look down on sinners? Or are we prejudiced? Or pumipili lang tayo towards certain people? Nakakaibiganin natin? Dahil makasalanan ka, hindi kita kaibigan. Diba? Ganun ba tayo? Pamukha ba tayo? But Peter is good. Diba? He is apostle, but nagkamali siya dito. But are we Peter? Diba? Na, kasalanan kayo. Sorry guys, dito na ako. Diba? Hindi dapat ganun. We share the gospel to them. And then if they believe, diba, we are their brothers and sisters. And we are equal in the eyes of God. And in verse 17, as we finish, sabi niya, kung habang nagsisikap tayong mapaging matuwid sa pamamagitan ni Kristo, ay nasumpungan pa tayo sa ating mga sarili ng mga kasalanan. Si Kristo ba, kung gayon ay tagapaglingkod ng kasalanan? Huwag nawang mangyari. Ito ay sapagkat itatayo kong muli ang mga bagay na winasak ko, patutunayan ko lamang na ako ay isang manlalabag ng kautusan. Diba? So, ngayon, hinarap ni Pablo ang isang pagtutol na maaaring itaas ng ilang mga tao mula kay Santiago. Dahil sinabi niya yung mga bagay na yun. Mahalagang tandaan natin na ginawa ni Pablo itong pahayag na to sa harap ng publiko o sa harap ng mga Hudyo at mga Hentil. Kasama ng mga kinaukulang partido doon na naroon mismo, mga Gentiles and Jews. Sa isang panig doon sa silid, naroon ng ilang mga Hudyo at ilang mga Hentil na naniniwala na hindi
Itong mga Hudyo na ito ay naniniwala sila na hindi tatanggapin ng Diyos ang mga hintil maliban kung susunod sila sa batas ni Moses. Nandoon si Pedro kasama ang mga lalaking ito, ganoon din si Bernabe na matalik na kaibigan ni Pablo. Sa katunayan, lahat ng mga Kristiyano, ito yung pinakamasakit pa lahat ng mga Kristiyano na may lahing Hudyo ay nakaupo kasama ang mga Kristiyanong ito na galing sa Jerusalem. Ito na hindi naniniwala ng mga hentil sa simbahan ng Antioch ay tunay na ligtas. Diba? Yun, this is the Church of Paul. At mahirap at masakit kay Pablo na makita niya yung Jews na believers na nandoon kasama ni Peter, iniwan itong mga Hudyong Gentiles na believer nito. So, sa isang totoong buhay katulad nito, hindi maaaring basta ng pagsawalang kibo si Pablo doon sa mga nakita niya. Na hindi niya tututulan itong mga nangyayari ito sa kanyang simbahan. Sinabi man ni Peter o hindi man niya sinabi itong mga bagay na ito, pero pinakita niya sa kanyang kilos. At Paul, hindi siya sumasang-ayon sa mga ginawa ng mga kasamahan niya nito. So as the men from Jerusalem saw it, the idea that we are made right before God by faith in Jesus alone wasn't real enough. Ibig sabihin, nung narinig nila si Paul na sinabi niya itong mga bagay na to, na hindi sila makapaniwala. Sabi nila na yung idea that we are made right before God by faith in Jesus alone ay hindi sapat. Sabi nila, after all, Christians still struggle sa kasalanan. Sabi niya, how could they have accepted by God? Sinasabi ng mga Hudyo dito. So, sa kanilang kaisipan na hindi ito tama. So, ibig mong sabihin, Paul, that Christ is a minister of sin? Na, parang ganun yung sinasabi ng mga Hudyo ay mga Jews na to, na Kristiyano na. Sinasabi mo, Paul, na ang ating Panginoong Jesus is a minister ng kasalanan? Because Jesus' work of making them right with God apparently didn't make them right enough, sabi ng mga Hudyong ito. So, sinabi dito, if God justifies bad people, what is the point of being good? So, pwede natin gawin kung ano yung gusto natin, mamuhay na lang tayo kung ano yung gustuhin natin. Anong sabi ni Paul? Certainly not. Diba? Hindi. Yung sagot ni Paul dito ay napakatalino. Hindi. Hindi tayo pwedeng mamuhay doon sa kung anong gusto natin, kung ano yung gugustuhin lang natin. Yes, totoo that we seek to be justified ng ating Panginoong Jesus. Diba? And not by Jesus plus our works. Hindi po ganun. Pangalawa, yes, we ourselves, yung buhay natin, yung sarili natin also are found na makasalanan. That is, we acknowledge that we still sin even though we stand justified by Christ. But, yung tanong dito na sinasabi, Christ is minister of sin? No. Hindi ibig sabihin nito that Jesus is author and approver of sin sa buhay natin. He is not a minister of sin. And then sinabi ni Paul to give a short definition sa isang mga Kristiyano. Ang isang Kristiyano ay hindi isang tao na walang kasalanan. Diba? Tayong lahat dito ay makasalanan. Kundi isang tao na hindi itinuturing ng Diyos na makasalanan dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Diba? So, again, uulitin ko, definition of a Christian. Ang isang Kristiyano ay hindi isang tao na walang kasalanan. We all sin. Diba? Tayo, as a Christian, isang tao o isang Kristiyano na hindi na itinuturing ng Diyos na makasalanan dahil sa ating pananampalataya sa Kanya. Because, again, we believe we are justified in Christ. Diba? So, ang doktrinang ito ang nagbibigay
kaaliwan sa atin. Diba? Dahil as we believe in Christ, Jesus, and repent doon sa mga kasalanan natin, we are justified in Jesus Christ. By faith alone. Hindi Jesus and then plus work. Or good works and then Jesus. Hindi ganun. And then sabi ni Paul, for if I build again those things which I destroyed, I make myself a transgressor. Ang sagot ni Pablo dito ay malumanay lamang, ngunit kung titignan natin, napaka-brilliant. Sabi niya, if he were to build again a way to God through keeping the law of Moses, then he would make himself a transgressor. Sabi niya, di ba? Essentially, Paul said, there is more sin o mas marami pang kasalanan kapag tinatry mo to find acceptance before God by law-keeping. Then, there is mas marami pang kasalanan in everyday life bilang isang Kristiyano. Ibig sabihin ni Pablo na, mas marami pang kasalanan ang nagagawa mo kapag nagpapasakop ka dun sa law ni Moses. Pag ginagawa mo yung mga bagay na yun, kesa doon sa everyday life as a Christian. Bakit? Bakit sinabi? Bakit ganun? Diba? Bakit sinabi ni Pablo ito? Ang mga lalaki kasing ito na mula kay Santiago sa Jerusalem ay inaakala na kailangan nilang manatili sa batas. That's the Judaizers. Para sa kanilang sarili at para sa mga Hentil upang mabawasan ang kasalanan. That's the idea. Ngunit ipinakita ni Pablo na sa muling pagpapailalim nila sa kanilang sarili sa batas, the law of Moses, lalo silang nagkakasala ng higit kaysa dati. So, again, how is it a sin to build again a way to God to the law of Moses? Bakit naging kasalanan yun? Yun yung tanong, di ba? Sa maraming paraan. Maraming paraan. Kaya ito nagiging mas makasalanan. Bakit? But perhaps ito yung greatest is that kung titignan natin ang Panginoong Jesus hanging on the cross, taking punishment we deserve, bearing the wrath of God for us, and says to Him, Lord, that's very nice. Tama yung ginawa mo yun. Yung namatay ka dun sa krus, sinalo mo lahat yung mga kasalanan namin, napakaganda lang. Pero hindi sapat. Parang ganun yung sinasabi ng mga pag you are doing the law of Moses. Hindi sapat. Yung work mo dun sa cross won't good enough before God. Until na-circumcise ako, until na kakain ako ng mga kosher diet, until na gawin ko yung law ni Moses, hindi magiging sapat yung ginawa mo dun sa cross. Parang ganun yung sinasabi ng mga Hudyong ito. When pag sinasabi nilang, kailangan mo munang ma-circumcise, kailangan mo munang gawin yung law ni Moses, kailangan mo munang gawin itong mga bagay na to. So sinasabi nila, yung ginawa mo sa cross, Lord, oo, maganda, pero it's not enough, Lord. Kailangan pa rin namin gawin itong mga bagay na ito. Ito yung tragedy, great tragedy ng legalism. They're trying to be more right with God. Legalists end up being less right with God. Dahil gawin mo to, isuot mo to, kailangan ito lang yung kainin nyo. And then, para lang kayo matanggap ng Panginoon. But it's clear, Paul telling us, we are justified by faith. Justified by faith. Diba? Napakaklaro at wala nang iba. Believing in the Lord, Jesus Christ, and what He has done for us, make us justified. Right before God. At wala nang iba. Ito yung exactly the situation ng mga Pharisees that opposed Jesus so much during yung panahon ng earthly ministry ni Jesus. Paul knew this. Alam ni Paul itong mga to dahil siya ay naging Pariseo himself. Diba? And in verse 19, sabi niya, to 21 na to, ito ay sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Napako ako sa krus na kasama ni Kristo, gayon man ako ay nabubuhay.
Ngunit hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. Ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko para sa pananampalataya ng anak ng Diyos na siyang umiibig sa akin at nagbigay ng kanyang sarili para sa akin. Hindi ko winawalang kabuluhan ng biyaya ng Diyos sapagkat kung ang pagiging matuwid ay sa pamamagitan ng kautusan, si Kristo ay namatay ng walang kabuluhan. Sabi ni Paul, "For I though the law died to the law that I may live to God. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. I do not set aside the grace of God. For if righteousness comes through the law, then Christ died in vain." Sorry, nag-extend tayo ngayon. Hanggang tayong 1 p.m. dito. Sorry guys. But ito, tapos na tayo. Nagsabi si Pablo ng isang dito na matapang na pahayag na sinasabi niyang namatay siya sa batas. To the law. Kung siya ay patay na sa batas, imposible nang ang batas na to na sinasabi ng mga Hudyo o the law ay maging daan upang siya ay tanggapin ng Diyos. Tama? Pansinin natin na hindi yung batas ang namatay. Ang batas sa tamang yung titignan natin dun sa right context nito ay sumasalamin sa banal na puso at karakter ng Diyos. Diba? The law of Moses, yung law na sinasabi ng mga Hudyo. At wag natin isiping mali yung law ni Moses. Hindi po mali yung law ni Moses. The law of Moses is good. Diba? Hindi ang batas ang namatay, kundi si Pablo ang namatay sa batas. O si Paul ang namatay dun sa law. Hindi yung law ang nawala. The law is still there. The law is good. Diba? But Paul, sinasabi niya dito, he died to the law. Paano namatay si Pablo sa batas? Yun yung tanong nyo, diba? Anong sinasabi ni Kuya Arnold? Anong namatay si Paul sa batas? Diba? Dahil sa pamamagitan ng batas, ako'y namatay sa batas, sabi ni Paul. Ang batas mismo ang pumatay kay Pablo. Ipinakita nito sa kanya na hindi niya kailanman matutupad ang batas o ang banal na pamantayan nito. Tama? Even us. Hindi natin kayang kailanman matutupad itong mga batas ni Moses na to. Kailanman at yung mga banal na pamantayan nito. Sa mahabang panahon, bago pa nakilala ni Pablo si Jesus, inakala ni Pablo natatanggapin siya ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod sa batas, dahil siya ay isang Pariseo. Like I said, Pariseo, sinusunod lahat nila yung batas, verse by verse. Sinusunod nila yun. Diba? So, akala ni Paul, natatanggapin siya ng Diyos dahil sa kanyang pagsunod sa batas, sa law ni Moses. Ngunit, dumating siya doon sa puntong tunay niyang naunawaan ang batas na ito. Naunawaan ito na sa paraan kung paano ipinaliwanag ni Jesus doon sa sermon niya on the Mount in Matthew chapter 5 verse 7. At napagtanto ni Pablo na ang batas o itong law na nagpapahayag ng kanyang pagkakasala sa harap ng Diyos, hindi ng kanyang pagiging matuwid. It's the same thing sa atin. Itong batas na to, like I said, hindi mali. But itong batas na to na sinasabi ng mga Hudyo, ang batas na ito ay nagpapahayag sa atin yung ating pagkakasala sa harap ng Diyos. Diba? Hindi ito nagpapakita ng pagiging matuwid natin. Sinasabi ng batas na to, we are sinners and we need a Savior. Yun yung sinasabi ng batas. Diba? At yun yung napagtanto ni Pablo dito. That I can't be justified by this law. Hindi ako magiging matuwid sa law. Sa pagsunod sa batas ni Moses na to. So, ang damdaming ito na pagkakasala sa harap ng Diyos ang pumatay kay Pablo at nagpakita sa kanya na ang pagsunod sa batas ay hindi yung sagot. So, sinasabi ni Pablo na hindi ito yung sagot para tayo ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Yung mga legalist na mga bagay na sinasabi ng mga ibang churches na gawin mo to, gawin mo yun. Hindi yun
Hindi yun yung tatanggap sa atin, sa Panginoon. Hindi yun magiging matuwid tayo sa harap ng Diyos. But yung pananampalataya natin sa Panginoon. Ang problema ng mga lalaking ito na mula kay Santiago o yung mga Jew na mula sa Jerusalem ay hindi nila iniisip at hindi sila namumuhay na para bang sila'y patay na sa batas. Para sa kanila, buhay pa sila sa ilalim ng batas at naniniwala sila ang pagsunod sa batas ang magpapatanggap sa kanila o tatanggapin sila ng Diyos dahil sila ay sumusunod sa batas niya. Hindi lamang sila namumuhay sa ilalim ng batas, kundi nais din nilang ipilit yung kanilang ideolohiya o yung kanilang mga gustong gawin sa mga Hentil, sa mga Gentiles. Na ito'y, kung kami sinusunod namin yung batas, kailangan nyo rin sundin yung batas. Diba? Kaya sinabi ni Paul, ako'y ipinako na kasama ni Kristo. Muli, iniisip ni Pablo ang isang tanong mula sa mga hindi sumasang-ayon ng mga Hudyo na to. Pablo, kailan ka namatay sa batas? Diba? Dahil sinabi ni Paul to sa kanila. So sasabihin ng mga Hudyo, kailan ka namatay sa batas, Paul? Mukha ka namang buhay. Na buhay ngayon, nakikita ka namin, diba? So dito sumagot si Pablo, ipinako na ako kasama ni Kristo. Paano? Diba? Namatay ako sa batas nang mamatay si Jesus sa krus. It's the same thing sa atin. We died on that law when Jesus died on that cross. Namatay siya, si Pablo, o ang ating Panginoon sa aking lugar, doon sa krus, sabi ni Paul. Kaya, para ba akong nandoon sa krus? Namatay siya at namatay ako sa batas nang mamatay ang ating Panginoon doon sa krus. It's the same thing sa atin. We died on that law. We died on that law when Jesus died on that cross. And then sabi ni Paul, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Sabi ni Paul. Since we died with Christ on the cross, meron na tayong different life. Meron na tayong ibang buhay. Hindi na tayo yung old life natin na dating si Arnold naglalasing. Diba? Si Arnold na iba yung priority niya sa buhay. Our old life live under the law is dead. Katulad ni Pablo na sinasabi niya, it is no longer I who live, but Christ lives in me. Now, we are alive to Jesus Christ. And Jesus is alive in us. But sabi ni Paul, but Christ lives in me. Diba? So Jesus is alive in us. Nung tayo, tinanggap natin ng Diyos, Jesus Christ lives in us. Napagtanto ni Pablo na sa krus naganap ang isang malaking kapalit. Ibinigay ni Pablo kay Jesus ang kanyang dating buhay. Ang buhay na sumusubok maging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng batas. Ipinako yun sa krus. Pagkatapos, ibinigay ni Jesus kay Pablo, kay Paul, ang kanyang buhay. Si Kristo ay dumating upang manahan sa buhay niya. And it's the same thing sa buhay natin. Kaya, ang buhay ni Pablo ay hindi na sa kanya. Ito ay pag-aari na ni Kristo. It's the same thing in our life. Our life is not, hindi na sa atin, but pag-aari na ng ating Panginoong Jesus. Hindi na kay Pablo ang kanyang buhay. Namatay na ang buhay na yon. Siya na lamang ang namamahala ng bagong buhay na ibinigay sa kanya ni Jesus. It's the same thing to us as a Christian. Hindi na sa atin ang buhay na to. Pinamapahala na lang ng Panginoon ang buhay na to dahil ibinigay na natin sa Panginoon. And the life which I now live in the flesh, I live by faith, sabi ni Paul. So Paul can only imagine yung bagong buhay niya that Jesus gave him by faith. We can live the new life Jesus gives on the foundation of law-keeping. We can only live by faith. Diba? Hindi tayo pwedeng mamuhay dito sa bagong buhay na binigay sa atin ng ating Panginoon kung tayo
yung foundation natin is kailangan sundan natin yung mga batas. Yung mga sinasabi ng mga pastor, yung mga sinasabi ng mga, ito yung dapat mong gawin. Diba? We can only live by faith in Jesus Christ. Sabi ni Martin Luther, faith connects you so intimately with Christ that He and you become as if we're one person. As such, you may boldly say, I am now one with Christ. Therefore, Christ's righteousness, victory, and life are mine. On the other hand, Christ may say, I am that big sinner. His sins are dead are mine because He is joined to me and I to Him. Diba? Napakaganda ng sinabi ni Luther. That faith connects you intimately with Christ. Naging isa kayo. That you become as if isang tao na lamang. And such, you may be boldly say, I am now with Christ. Therefore, Christ's righteousness, yung victory niya, and life are mine. And the other hand, Christ, sasabihin niya, ako yung masalanan. Nasa akin yung kasalanan ni Arnold. Yung kasalanan niya, yung kamatayan niya, nasa akin na yun. Because iisa na kami ngayon. Diba? Yun yung sinasabi ni Martin. So in the Son of God, who loved me and gave Himself for me, the faith Paul lived by was not faith sa kanyang sarili. Hindi faith doon sa mga batas ni Moses, or faith in what he could earn and deserve before God. It was faith in the Son of God, Jesus Christ, who loved him, who loved me, who loved you, and gave Himself for sa lahat na nandito at doon kay Pablo. Before si Pablo, yung relationship niya with God was founded what he could do for God. His faith was himself. Now, yung foundation was what Jesus Christ has done for all. Yung faith niya o yung pananampalataya niya was si Jesus. And Paul found yung marvelous person to put his faith in. It was a person who loved him. It was a person who demonstrated that love when he gave himself for all. It's the same thing. Kung ano yung nakita ni Pablo, ganun din yung nakita natin. Di ba? That our faith was in Jesus. Nakita natin yung marvelous person na kung saan natin mailalagay yung ating pananampalataya. Na yung person na yon, na si Jesus Christ, who loved us, who demonstrate that love towards us. Diba? And then in 21, I do not set aside the grace of God, for its righteousness comes through the law, then Christ died in vain. So Paul concluded here yung public confrontation niya kay Peter ng may kalakasang loob. Dahil itong mga Jewish Christian na to, na galing sa Jerusalem, required themselves or anyone na mamuhay under the law of Moses to be right with God, to set aside the grace of God, then very thing Paul does not agree. At hindi niya ginagawa yun. Sabi niya, if righteousness comes through the law, kung totoo ang pahayag na ito, walang kabuluhan ng pagkamatay ni Jesus. Dahil maaari kang maging matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa batas at hindi mo na kailangan ang ginawa ni Jesus upang gawin kang matuwid. So ano yung application that we should learn dito sa mga Galatians? What should we learn? The answer is, kailangan ba na magkasala tayo so that grace may abound? Yun ba yung idea na kailangan magkasala tayo so that grace may abound? Hindi. We are now free. We are free of the Old Testament law. We are free dun sa mga paniniwala that we must earn our salvation. We are free of the guilt and despair that comes from constant failure sa buhay natin. We are free to serve God with the right motivation. That motivation is yung pagmamahal natin for Him and our response for His love for us. Not a desire to earn our salvation, which is impossible. Itong kalayaan na to must not be used as an excuse para magkasala tayo. Neither can we be successful by our own strength.
again, we must cling to the grace of God. We must not forget His grace. We must continue to crucify our earthly passion and continue to live for Him. We must first come to Christ. We take our sins, nail them to the cross, and ask for forgiveness. But this is, hindi lang ito one time na bagay. We must continually to take those sins and nail them to the cross again and again. Because as we are here in this earth, we are not perfect. We make mistakes. Like Peter, diba? He make mistakes here. He makes sin. But again, it's not one thing. It's not one time na gagawin natin to ask for forgiveness. We must continually take those same sin and nail them to the cross again and again. Again, just katulad ng title natin, as I finish, we are justified by faith. Wala na pong iba na magiging tayong matuwid sa harapan ng Diyos, kundi ang paniniwala natin sa ating Panginoon. Na Siya ay namatay doon sa krus, muli siyang nabuhay. At tayo ay nagrepent sa ating mga kasalanan. Then, we are justified by our faith. Hindi yung mga law, hindi yung mga kailangan maging mabuti ka sa kapwa mo. No? Yun ay mga bunga lamang ng pananampalataya natin. No? Hindi sila masama on their own, but hindi sila nakaka-contribute sa ating pagiging justified sa harapan ng Diyos. Diba? There are just fruit of our faith in the Lord. The good works. Diba? But again, believing and accepting Him and repenting in our sins, doon tayo nagiging matuwid sa Panginoon. Doon tayo nagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Then, we can say, we are justified by faith in Christ alone. Let's pray. Panginoon, salamat po for this wonderful day that you've given us. Thank you for your word. Panginoon, may your word, Panginoon, tumimo sa buhay namin at gawin namin ito sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. May you continue to guide us, continue to protect us as we go in separate ways. We love you, Lord, and we praise you. In Jesus' name, amen. Read your Bible, say your prayers, and love one another. I love you all, guys. Let's stand and worship the Lord.
sa Panginoon. Dalayan namin na patuloy inyong ingatan at gabayan ang bawat sa. Sa dalayan namin